pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po mga kaibigan. Muling sumasa inyo ang Ehemplo. At ako po si Efren Palyurina sa ngalan ni Dan Andrew Cura. Ang Ehemplo ay hatid sa inyo ng FEBC Radio. At dito po ay tinatalakay natin ang mga kwento ng buhay ng ating mga kababayang Pilipino. At sa araw na ito, tulad ng ating usually ginagawa, naririnig at napapanood tayo sa iba't ibang mga himpilan ng FEBC Philippines. Kaya't kayong mga nasa Maynila ay nakakapakinig at nakakapanood ng Ehemplo sa 702 DZAS. Sa Bacolod naman, ito ay naririnig sa 1233 DYBS. At sa Davao, 1197 DXFE. Sa South Cotabato City, 1062 DXKI at sa Santiago Isabela, 1143 DZMR. Gayun din sa Cagayan de Oro City, ito'y napapakinggan at napapanood sa 103.3 FM, The New J. At sa Quezon, Palawan, 106.3 Radio Kapit Bisig. At syempre, ito po ay napapanood din sa internet sa pamagitan ng pagpunta sa febc.ph o kaya naman ay sa Facebook sa pamagitan ng Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Kung kaya naman ay mayroong mobile app ng FEBC, ito ay pwede ninyong mapakinggan din sa pamagitan ng FEBC PH Stream. Downloadable po yan kung kayo wala pa niyan sa inyong mga gadget sa pamagitan ng Google Play Store o kaya ay Apple App Store. Ito po naman ay napapanood din sa GCTV at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ehemplo, dito po natin pag-uusapan ang napaka magagandang halimbawa na pinapakita ng ating mga kababayan sa iba't ibang mga larangan. Mayroong mga negosyante, mayroong mga nasa public service, may mga guro, may mga professional engineers, doctors. At yan po ang gusto nating makita mula sa kanilang buhay, ang kanilang pagiging halimbawa sa kanilang buhay at sa kanilang gawain. Sa pagkakataong ito, ang episode na ito ng Ehemplo ay magtatapok kay Mr. Mark Sultan Gersava. Siya po ay isang multi-awarded social entrepreneur at isang peace builder. Siya po ang founder at chief executive farmer ng Bambuhay. Isang climate change advocate at isang awardee ng Philippine Outstanding Young Entrepreneur sa taong 2020. Siya po ay nakapagtapos ng Bachelor of Science niya sa Food Science and Technology mula sa Sultan Kudarat State University. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpapahusay sa larangan naman ng kursong Certificate of Leadership sa Philanthropy University. Ginawaran po siya ng pagkilala bilang isang multi-awarded social entrepreneur at peace builder dahil sa kanyang dedikasyon sa mga kababayan nating indigenous people at mga magsasakang Pilipino. Siya po, nabanggit ko kanina, founder at chief executive farmer ng Bambuhay. Isa po itong social enterprise na layuning masolusyonan ang problema sa kahirapan, sa plastic pollution, deforestation at epekto ng climate change. At iahabol na po rin natin, siya po kilala sa kanyang produktong galing sa kawayan, Bambuhay, ang kanyang enterprise,
plantable toothbrush, reusable bamboo drinking straw, bamboo vinegar, bamboo activated charcoal at iba pa. At syempre, nahulaan na po siguro ninyo, meron po siyang advokasya na malabanan ang epekto ng climate change sa bansa at sa buong mundo. So sa pagbabalik ng ehemplo, mas lalo po natin siyang makikilala. Ang ating guest ngayon, Mark Sultan Gersara. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Ito ang FEBC Philippines. Mahigit 7 dekadang nagsasahing papawid sa pamamagitan ng radyo. At ngayon, sa social media at sa telebisyon. FEBC Radio TV sa Signal Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV. Nagpapatuloy sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo saan man sa mundo sa kanyang lakas. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. At nagpapatuloy na po ang ehemplo tulad po ng ating nabanggit kanina. Ang ating guest ngayong araw sa ehemplo ay isang kilalang-kilala pagdating sa advokasya para pangalagaan ang ating kapaligiran. And it's good to always have people na mayroong very specific na advokasya. Mark Sultan Gersara, ang ating makakausap ngayon. Sir Mark, magandang araw at salamat sa iyong pagsama dito sa ehemplo. Magandang hapon po, Kuya F. So marami pong salamat for having me in your show. Ikaw ay isang multi-awarded social entrepreneur, isa kang peace builder, at founder din, chief executive farmer ng Bambuhay. Very interesting chief executive pero hindi officer kundi farmer. So, babalikan natin yan. Pero ikaw ay isang climate change advocate at awardee ng Philippine Outstanding Young Entrepreneur ng 2020. Kakatuwa na itong mga pagkaka-describe sa iyo ay umiikot sa iisang tuhog ng pangangampanya, and that is the environment, caring for creation. Ito ba ay talagang from the beginning, ito na ang advokasya mo? How did it all start? Kwentuhan mo lang kami. So nagsimula yung Bambuhay noong 2017 nung sinimulan ko yung kumpanya. So, yun yung panahon na kung saan napatapos ko na ng pag-aaral yung mga kapatid ko, yung mga pamangkin. So, sabi ko, panahon na gusto ko namang gawin yung advocacy, yung gusto kong gawin sa buhay, which is yung pangangalaga sa kalikasan. So, nagsimula yung Bambuhay nung nakita ko yung parang yung isang pagong na kung saan mayroong plastic straw na nakalagay sa kanyang ilong na namatay. So, that really stuck me. Nasabi ko, ano kaya yung pwedeng gawin ko personally para solusyonan yung problema sa plastic pollution. And of course, kasi ang advokasya ko nga talaga is really on how
to have a cohesive environment na kung saan mayroon ding isang negosyo na kung saan nag-i-exist, but yung negosyo na yon is hindi nakakasira sa kalikasan. Kasi kung tingnan natin ngayon, yung most of the businesses na mayroon tayo sa mundo is nakakasira sa kalikasan. So pinagtagpi-tagpi ko yung mga ano na yon, yung mga advocacy ako on environment kasi I'm really an environmentalist, like in terms of deforestation. Then I want also to create opportunities doon sa rural areas kasi 'di ba mataas yung poverty incidence sa mga rural areas, na tugunan yung problema sa kahirapan na dinadanas ng ating mga farmers, especially the indigenous people, and of course yung problema natin sa plastic pollution na kailangan na talaga siyang masolusyonan kasi very ano na siya, Philippines, we are the third biggest plastic polluter in the world. So inspired from those social and environmental problem that we are experiencing, so the Bambuhay was born. So Bambuhay, Kuya F, is nanggaling yan sa salitang bamboo or hanap buhay or livelihood, habang buhay or sustainability, buhay or life, and mabuhay that symbolize the hospitality of being a Filipino. So yun po yung simula ng kumpanya. Okay. So itong Bambuhay pala, hindi mo pwedeng sabihin nga bamboo at buhay. Tapos na yun. Ang dami palang mga layers of meaning ito. Okay. You said, na-motivate ka ng isang video na nakita mo ng isang pagong na mayroong straw sa kanyang ilong at sinikap na tanggalin yon. Pero paano napunta yun doon? Parang yun ang nag-symbolize ng malaking problema ng something na ginagawa ng tao na nakamamatay o nakakasira sa kalikasan. Yeah. Very concrete picture yon, image na yon. O napanood ko rin yon at nakita kong talagang umabot na pala sa ganitong uri yung pinsala na nakikreate ng maling mga practices ng tao. At hindi lang yan sa isang lugar, isang bansa, kundi parang laganap na yan. Pero ang sabi mo, number 3 polluter tayo ng katubigan, ano? Number 3 tayo na sa buong mundo. At biro mo. Di ba nakakahiya yun? So mula doon sa kwento na yon, yung video na yon, so naghanap ako ng isang produkto na kung ano yung pwedeng gawin na produkto. At naalala ko nung kabataan ko nga, kasi nanggaling ako sa mahirap na pamilya, wala kaming capacity na bumili ng mga ng barel na mga plastic. So ginawa namin, kung maalala mo siguro nakapaglaro ka din dito, naalala mo yung sumpak or sumpit. Yes. 'Di ba pag nauuhaw, pag nauuhaw kasi kami doon, is yun yung ginagamit na pang-sip sa sa ilog, 'di ba, na pang-inom. So inspired from that, so doon ko po siya nakuha yung ideya doon sa kabataan ko na yon na mag-develop ng bamboo straw dito sa Pilipinas. Ayun. Napakagandang mga ideas yan. Hindi lang pala trying to do something na alternative to the destructive materials, kundi talagang meron siyang pinanghuhugutang kailangan gamitin natin ang kalikasan o the resources that are around us para magamit sa tamang paraan. Ano ang naging takbo ng buhay mo bago nagkaroon ng turn around at nagkaroon ng turning point, ika nga? Dati ka bang mahilig sa pag-aalaga sa kapaligiran o talagang baliwala lang sa'yo? Meron bang nagturo sa'yo bukod doon sa nakita mong video na yon na naging example mo, model ng pag-aalaga sa creation? Lumaki kasi ako sa bundok, like for almost 25 years. Yung palibot ko is kagubatan. Nakakita ako ng kuryente or yung ilaw when I was 23 years old yata. Yeah. Nakakita ako ng dagat when I was 21 years old. Nakakita ako ng syudad. Nasa 21 years old na din ako. So, lumaki talaga ako for almost 20 years doon sa kagubatan. So, sabi ko nga,
hindi ko nga inakala na may syudad. Okay, wala doon talaga like my life doon siya umikot for almost 20 years of my life doon sa kabundukan. And basically yung pagmamahal ko sa kalikasan kasi nga nabanggit ko nga is galing kami sa mahirap. So kung wala kaming pagkain, yung kalikasan yung pinupuntahan kasi pumupunta kami sa kagubatan para maghanap ng maghanap ng makain. At yun na nga, doon sa lugar namin kasi sa Libak, sa Sultan Kudarat, kung saan ako pinanganak, mayroon kasi kami doong bamboo forest. Okay, so talaga siya natural na puro lang siya bamboo, almost 100 hectares na mga giant bamboo yung nandoon. So during during sa panahon ng ngayon ng June to October, so may mga panahon kasi na umaabot ng 1 linggo na wala talaga kaming pagkain na bigas. So yung kinakain lang namin umaga labong or the bamboo shoot, pagkatanghali bamboo shoot din, pagkagabi bamboo shoot din. So during the time parang doon umikot yung mundo ko. Okay, and to the point yung tinirhan namin is really a very good forest. Napakasagana pa ng kagubatan. Tapos pag may mga panahon na kailangan naming mangisda kung wala talagang walang maulam, so pupunta lang sa ilog kasi sobrang sagana ng isda yung mga ilog. So doon nung umikot yung buhay ko, and then nung nakita ko ngayong syudad, sabi ko, parang gusto ko na lang bumalik, okay, doon sa bundok, okay, para doon na lang manirahan kasi walang polusyon. Kasi nung napunta na ako nung nag-aaral na ako, so doon ako nagkaroon ng wake up call kasi nga doon sa lugar nakikita ko sa TV kasi hindi rin ako nakakapanood ng TV for almost 20 years. So nakikita ko na sa TV, ito pala yung nangyayari. Like halos ang konting na lang nung kagubatan natin, ang daming basura sa syudad. So sabi ko, tapos napaisip ako, sabi ko, ano kaya yung pwede kong gawin? Ano yung pwede kong contribution? Kasi kung iwan ko kung yung syudad, so basically na parang parang sabi ko, tinotolerate ko na rin yung tao para na gano'n na lang, na i-distract na lang yung ating kalikasan. So again, so within that, and then after that, matagal ko na siyang gustong simulan na gumawa ng kumpanya dahil lang sa kahirapan, is hindi ko pa siya magawa. So yung inspiration ko, sabi ko, kailangan mo na ma-end yung poverty sa pamilya kasi 11 kaming magkakapatid at 10 kami na buhay. So kailangan mo na ma-end ang poverty sa pamilya. Then nung nakatapos na yung mga kapatid ko, and then yung ibang pamangkin ko, so doon ko sinimulan yung babuhay. At before that kasi, I've been aside from in the nature, I've been in the peace, nag-volunteer ako sa mga different peace organizations. At yung nakita ko nga na mga lugar na kung saan, like for example, Sulu, kasi I've been in Sulu since 2017. And then yung na-experience ko din, kasi for almost 20 years is lagi din kaming nagbabakwit. Kasi internally displaced people din kami dahil na nangyayaring gulo doon sa aming lugar sa Libak. Kasi dahil sa may mga gyera doon sa Karatig Barangay, ganyan. So ito pa pala nung pumunta ako ng Metro Manila, nagkaroon ako ng allergic rhinitis. So nung nagkaroon ako ng allergic rhinitis, yung naging root cause, basically it's because of the pollution. So I think I really need to do something all of this. So inspired from the childhood memory and all of these volunteer works na ginagawa ko sa buhay. So yun talaga yung nakamotivate sa akin na gawa ng paraan. Okay, nagawa ng paraan na solusyonan yung mga problema na to. And basically, in a spiritual perspective talaga, bago ko talaga sinimulan yung turning point ko talaga, one night, I dream na sabi ng Panginoon sa akin na kailangan in my second coming, kung paano ko ginawa yung mundo, dapat pagbalik ko ay kailangan ganun din siya kaganda. Nung nanaginip ako noon, sa Sulu ako noon, pagbalik ko ng Metro Manila, Monday, nag-resign kaagad ako sa trabaho with just 15,000 pesos in my pocket. Sabi ko, okay, yung 10,000,
Kasi nga wala akong savings kasi halos lahat nagastos na. Yung 10,000 pang simulan ng negosyo, then yung 5,000 is para sa sarili ko. So yun yung naging turning point ko sa buhay, basically in terms of the environment and in the spiritual aspect. Ngayon, so balik bundok ka, ang motivation mo ay yung nasisirang mga kapaligiran ay ginusto mo na magawan ng solusyon, at ito ang nahanap mo magandang solusyon na sustainable naman pala. So it's very good na yung hindi ka nanatiling hopeless, hindi ka nanatiling nakafocus sa distraction, pero na-focus ka sa solusyon. Thank you for the inspiring story. Itong sinabi mo na kailangan hindi lang sustainable itong itatayo mo, kaya nga merong bambuhay. At the same time, kailangan may focus din. So ano ang talagang end goal? Nababalanse mo yung advokasya sa pag-aalaga sa kapaligiran. At the same time, siya is supported with income that you need para ma-sustain yung iyong pangangampanya. Ano ang palagay mo? Ano ang feeling mo sa takbo nitong life work mo ngayon? Are you happy? Meron ka pa bang nakikita na dapat iunlad pa o iangat ng level ng iyong mga initiatives? I can say now na sobrang hindi lang masaya, but I think I found joy and I found my purpose here in the company. So andun na ako sa ganong level na it's the level of happiness. I can say nga joy na siya. So nasa ganong level na kahit mahirap yung ginagawa ko, kasi aside from the environment is may tinutulungan pa, binibigyan namin ng yung mga employee or personnel namin is mga person with disability, mga farmer, na halos lahat walang pinag-aralan or mababa yung antas na kalidad ng kanilang buhay aside from the environmental aspect. Mayroon pang isa, yun na nga, yung tulungan yung mga kababayan natin, ng mga farmers natin na maiangat sila sa kahirapan through this inclusive business. So within this, I can say na mahirap at saka ang daming turning point, ang dami din namang problema na dumadating, pero nababalansin namin sa pamamagitan ng pagkwento ng storya kung ano yung ginagawa namin, na kung paano yung balanse ng paggamit natin ng mga natural resources at the same time na hindi siya nakakasira fully doon sa ating kalikasan. Kasi you have really the point na kung paano mahirap yung balansehan. Okay, napakahirap niya kasi nga especially tayong mga Pinoy is mahilig tayo talaga sa mga murang produkto, di ba? Kasi if in case you have the environmental cost, you have the social cost, basically sinasabi nilang mahal yung produkto mo. Okay, but still sa amin yung naging advocacy, yung sa Bambuhay talaga, yung value proposition namin is kinikwento namin sa mga tao kung ano yung ginagawa namin, kung dahil sa produkto na ito is nakaangat ka ng buhay ng isang indigenous people, ng isang farmer, para maiangat sa kahirapan. Nang dahil sa na to is nakasave ka ng pagong, nakatulong ka para pangalagaan yung kalikasan. Kasi sa nabanggit ko nga kanina, mahilig tayo sa mga murang produkto. Okay, ganun yung konteksto lagi. But see, look at where now. Napapamura tayo dahil na mahilig tayo sa murang produkto. So ngayon, napapamura tayo, di ba? Dahil na-COVID tayo. Okay, nakulong tayo. Anong cost nun? It's because of the environmental exploitation na ginagawa natin sa kalikasan. So far, by means of telling the story, nung ginagawa namin, nung kampanya ko, nung advokasya namin dito sa kumpanya, by telling the compelling story of in purchasing this kind of product, is you can really find your purpose sa buhay para mapangalagaan yung ating kalikasan. So within that, we're able to convince the consumer, the customers. Like nung nagsimula kami is mag-isa lang ako na gumagamit ng bamboo straw, but now we already sold almost 1.4 million na bamboo straw. So basically, I can say that's really a movement. And to the point, we are in our 4th year.
So I can say na profit-wise, okay? Profit-wise, nag-grow kami. Started with one farmer. At ngayon, no, pre-pandemic, 15 na kami na lahat na tao na full-time. And we have some suppliers. And then ngayon, post-pandemic, we are almost 33 already in the company. So it's really growing. So I can say na I'm confident na it's really profitable. Okay, profitable at the same time. It is socially and environmentally responsible. Napakagandang experience in terms of the business at saka yung impact ay palaki na palaki from one farmer. You have 30 plus ngayon. Pagbabalik po natin ngayon sa ehemplo ay kukwentuhan naman tayo ng ating guest tungkol sa naging takbo ng kanyang buhay, yung kanyang personal journey at kung ano ang nakikita niyang dapat ay maging impact o influence ng bambuhay sa bawat isa sa atin. Pag po kayo nga alis, ito po ang ehemplo. Sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Po naman sa ating pagpapatuloy sa ehemplo na kung saan kausap natin si Mark Sultan Gersara ng Bambuhay. Ay pag-usapan natin ang ilan sa mga bagay na siguro hindi masyadong napag-uusapan kasi ito ay may kinalaman sa personal na buhay, ang kanyang journey bilang isang tao, ang mga natutunan niya early in life at ang mga natututunan niya ngayon sa kanyang paglago bilang isang premyadong advocate ng pangangalaga sa ating kalikasan na social entrepreneur, peace builder, at isang climate change advocate. Sir Mark, ang gusto ko lang panimulang tanong sa ating segment na ito ay yung mga bagay na nakita mo sa iyong buhay noon sa probinsya bago ka pa nagsyudad, yung part na yun ang buhay mo. Siyempre, marami kang mga hindi ka na-expose sa city life, hindi ka na-expose sa teknolohiya, sa kuryente, telebisyon. Pero yung simplicity ng iyong buhay, yung ba ay napunta doon sa parteng ikaw ay talagang naging restless, na naghangad ka ba ng pag-unlad? Naghangad ka ba na makaalpas doon sa iyong kinagis ng level ng buhay? Yeah, noon talaga, yun lang yun. Yung pinaka-vision ko lang is really ma-end yung poverty sa pamilya. Ganun lang. At nung na-end nga na yung poverty sa nakaka-addict pala siya. Nung na-end na yung poverty sa pamilya. So sabi ko, gusto ko
gusto ko pang tumulong kasi sabi, I think I have something okay? Mayroon ako kahit laki akong bundok, pero I think mayroong nakatago na talento na kailangan ko siyang na kailangan ko siyang ilabas. So within that, so sabi ko, kaya din ako na-inspire na gumawa talaga na sinimulan yung yung negosyo in order na aside from yun na nga para makaahon sa kahirapan, yung pinaka-goal ko ngayon is para makatulong doon sa mga kababayan natin na mahihirap through the social entrepreneurship na tinatawag natin or inclusive tinatawag nating inclusive business kasi so okay na ako, masaya na ako sa level ng buhay ko ngayon. Like the simplicity of my life now is really, I'm really happy. Hindi na ako naghahangad. Sabi nga minsan ng mga kaibigan ko, ang dami nyo nang kinita sa buhay, bakit hindi ka pa ngayon hanggang ngayon, hindi ka pa bumibili ng sasakyan? Kasi hindi yung material or bakit hindi ka pa nagpapatayo ng bahay? Kasi yung mga bagay na yun, nung nakita ko yung purpose ko dito is, sabi ko, aanhin ko naman yon. Okay? Like, nabuhay ako dati na walang kinakain for how many years. Ngayon nakakakain ako ng 3 beses sa isang araw. Kumikita ako through my efforts is kumikita yung kumpanya. Nakakatulong ako dun sa mga kababayan natin. Nakakatulong ako sa kalikasan. So wala na akong hinihiling pa. Ang hinihiling ko na lang mapaunlad yung kumpanya, hindi para sa personal ko. Mapaunlad yung kumpanya para mas madami pang tao yung mga magsasaka naming matulungan at para mas madami pang at para masolusyonan natin yung problema natin sa plastic pollution and deforestation. Maraming iba't ibang uri ng level ng ating mga kababayan ang pwede sanang naabot ng tulong ng bambuhay. Pero ang pinili mo ay ang mga magsasaka at ang mga indigenous peoples natin. Yung ba ay dahil sa sila yung mga nakasama mo sa paglaki at sila ay talagang bahagi na ng iyong mundo habang lumalaki? O baka may iba pang motivation na nagtulak sa'yo para mag-focus sa pagtulong sa kanila? Yun talaga, kasi lumaki ako sa indigenous people community. Like my father is a protector of indigenous people during the time ng war, yung Ilaga doon sa Mindanao. So lumaki ako doon hanggang nagkaisip ako sila yung kasama ko. At yung tatay ko din basically is really a farmer. Me itself is a farmer. So nung high school ako, nag-aararo ako, nagtatanim ng mais. So halos lahat, name all those farming thing is nagawa ko yon. Okay? Kahit magtanim ng kasaba, kamoting kahoy, sweet potato, patatas, and all forms of agriculture. At yung naging experience ko kasi talaga doon, kumbaga hindi talaga maganda na parang bakit ganito lagi yung nangyayari with the farmers na ito, like laging sila yung mga pinakamahirap na sila naman yung nag-feed sa mga tao. Bakit sila lagi yung na-exploit? Bakit kami lagi yung mahirap? Kami nagpapakain, minsan nga umabot na sa level na magtigil lang kaya kami magtanim para wala nang kainin ng Pilipinas. Di ba? So yun talaga, sila talaga yung nag-motivate sa akin. Yun yung pinakahugot ko talaga kung bakit ko talaga siya sinimulan yung kumpanya. Ayun. Ngayon, itong mga magsasakang ito at ang mga indigenous people na ito, ay sila rin ay siyempre dumadaan doon sa bahagi ng buhay nila where they are asking, hanggang dito na lang ba ang buhay? And then nung dumating ang pambuhay, ay nakaranas sila ng pagbabago. Bigyan mo kami ng sample ng kanilang tugon, ng response nila sa tulong na naipaabot mo sa kanila. Okay, so for example, yung isa naming indigenous people na tinutulungan, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Then nahuli siya na nag-illegal logging kasi wala talaga siyang pinag-aralan, no read, no write. Then nahuli siya na nag-illegal logging. So dapat ikukulong siya. So na-confiscate yung yung chainsaw. So nung
nakausap ko yung tao na yon kung gusto niya ba talaga na nag-illegal logging. Sabi niya, sir, hindi ko naman talaga gusto. Kaya lang wala naman kaming alam na ibang pagkukunan, kundi ito lang, pagpuputol lang ng puno. So sabi ko, kung mabibigyan ka ba namin ng sustainable, mag-stop ka na ba ng pag-illegal logging? So instead na ikulong yung tao na yon, so ginawa namin, binigyan namin siya ng livelihood. So dati, tinanong ko magkano yung kinikita niya. Sabi niya, minsan kumikita ng 3,000 per month, pero hindi stable. Minsan nakaka 5,000. So, within that, na halos talagang kinikita. So, binigyan namin siya ng trabaho. At ngayon, kahit no read, no write yung tao na yon, binigyan namin siya ng oportunidad na tinrain namin siya, skills development, etc. At ngayon is mayroon na siyang more than 10,000 na. Actually above the minimum pa yung niya kasi na probinsya yun Yung minimum dyan nasa 8,000 to 9,000 lang. Above the minimum pa, yung more than 10 to 30% yung sahod niya monthly. At saka yung isang so ngayon is basically nakaka-access na siya sa mga social benefits. Kumakain na ng 3 beses sa isang araw at sabi niya nga is first time to na may nagpasahod na gano'n, di ba? Na sobrang taas. Tapos yung sa isang community namin in Alfonso Castañeda, I think out of 17 sila doon, ngayon yung may nakabili ng motor, may mga nakabili na ng motor na para pang nila, para sa nagtatrabaho nila. Doon naman sa community namin in Caranglan, Nueva Ecija, may nakapagpatayo na ng bahay. Okay, so during the pandemic, nakapag-access yung mga anak nila through online. It's because mayroon na silang pambili. So mayroon ding doon kasi mayroon kaming 4 doon na farmer din na yung nag-harvest sa amin, meaning nag-harvest ng bamboo. So yun, nakapagpatayo na rin ng bahay. So I can say na lagi lang yung sinasabi nila nga sa akin is yun, laging nagpapasalamat sila na kumbaga may naniwala sa kanila na kahit ganun yung kapasidad nila. At saka mayroon pa pala kaming isang person with disability. So she is a deaf and mute and then naging rape victim siya. So basically, nagkaanak, nabuntis, so nagkaroon ng anak, naging solo parents. So binigyan din namin ng trabaho kahit hindi namin siya nakakausap ng maayos kasi walang formal na sign language. Hindi rin kayo magkaintindihan. So ang talaga na binigyan namin siya ng oportunidad. At ngayon, napagpatapos niya sa senior high school, yung anak niya. So yun yung mga storyang yun. Okay? Yung mga nagpapalakas, okay? Yeah. In order that we want to continue our advocacy. Aside from that, nasabi ko na tinutulungan natin yung na nakakontribute tayo doon sa pag-address ng plastic pollution at doon sa pag-restore ng ating forest. Napakagandang motivation yan para sa iyo at sa iyong ginagawang advocacy. Ikaw rin ay isang peace builder. Ikaw ay tagapagkasundo ng mga hindi nagkakaunawaan. Kwentuhan mo lang kami briefly kasi meron pa akong gustong itanong sa iyo. Konting kwento lang tungkol sa yung peace building efforts. Kasi sa nabanggit ko nga kanina is lumaki ako doon sa area na kung saan yung mataas yung level of insurgency. At saka yung ginagawa ko din dati is I've been volunteering in Sulu na doon nga nabuo yung kumpanya kasi Sulu is really considered as the most dangerous place in the country. But ngayon, hindi na one of the most beautiful place na. So doon, yung ginagawa namin bilang isang tao doon at nalaman ko kasi doon na isa sa cause kung bakit mayroong insurgency is really it's because less economic opportunity at injustices, inequality. So we want to address those injustices and inequality by providing opportunities to the indigenous people. Kasi if we are going to address those, ayaw talaga. Kasi most of the indigenous people is really considered na rebels or yung tinatawag nilang leftlets. But actually, they are victim also of both the government and the left. Okay, both yun, it's because they are a victim of injustices, exploitation, land grabbing, and all of this inequalities that is happening in this thing. So kaya nga yung sa peace advocate namin dito is
nag-employ din kami ng former rebels dito sa kumpanya at nagbibigay din kami ng mga sustainable livelihood. And of course, I am part of the peace negotiation ngayon I'm helping our government, especially the task force Balik Loob, in order to have the economic reintegration na yung mga former rebels natin is maranasan na nila yung sinasabi nila na equality, na mayroong justice sa ating sistema. Ayun, napakaganda na very specific din ang peace building efforts kasi part yun naging environment mo sa buhay at nakakatuwa tulad na sabi mo. Kasi kung titingnan lang natin last lang, konti lang. Dating may conflict, ngayon ay maganda na ang paligid. Oo, kasi di ba kung titingnan natin, Sir Ed, yung mga lugar na kung saan masagana or improve, develop like Metro Manila, less yung insurgency, less yung rebellion. Pero kung titingnan natin yung lugar na mahihirap na mga probinsya, mataas yung rebellion. So nung tiningnan ko din, isa sa problema is really economic opportunity. Okay. Itong Bambuhay ay nagpo-produce. Of course, nakakatulong sa mga tao, nakaka-sustain ng iyong mga advokasya tungkol sa climate change and care for the environment. Pero nakakatulong din ito in terms of pagpaproduce ng mga kinakailangang mga bagay katulad ng mga sipilyo na gawa sa kawayan, nabanggit mo yung straw na gawa sa kawayan. Ano-ano pa ang iyong mga nakikitang pwedeng i-produce na mga produkto? Kailangan din naman, pero pwedeng i-source yung materials sa ating environment. So ngayon kasi talaga nakafocus ako sa kawayan. Like for example, yung isang innovation namin that we are about to launch also is yung dahon ng kawayan is good for tea. Like it tastes like the tea, yung commercial tea na mayroon tayo. At yung pinakamaganda pa nito, yung mayroon siyang anti-cancer properties. It balance and lower the blood sugar. So name all the products na nakikita mo, all plastic product. Lahat yan pwedeng i-substitute ng kawayan. Ma-construction mo yan, mapagkain, kasi bamboo shoot is really the best, yung labong. And of course, yung nabanggit mo nga is really one of our, yung naging flagship namin, na produkto is the plantable bamboo toothbrush. Nanggaling din siya sa bamboo. So yung layunin naman namin doon, hindi lamang para i-replace yung plastic, but really to eliminate solid waste. Kasi kahit anong waste, kahit nabubulok pa yan, but if in case it will enter our landfills, so nagpo-produce siya ng methane or carbon dioxide, which is sobrang sama nun para sa ating kalikasan, especially for our oceans. Kasi di ba pag bumababa yung methane galing sa ating basura, doon sa baba kaya nagwa-warm yung ating yung ocean. So nagkakaroon siya ng global warming. So within that flagship program is we want to change the behavior of the people na tapon dito, tapon dyan. Ganun na lang yung nangyayari sa atin. That we really need to create a holistic approach na mayroon naman talagang paraan. Minsan tamad lang talaga tayo. Okay, yung katamaran lang natin na we want easy gulakin na parang lahat na lang parang gusto natin na easy. Okay, but still without thinking kung ano yung naging impact. Kasi at the end of the day, balik naman sa atin. Meron lang akong isang tanong. Ano ang pwede mong maipayo sa ating mga kababayan na very doable, practical tip na kahit na sa isang baguhan sa environment concerns ay pwede niyang isagawa? In any practical suggestion, hindi na yung malakihang kailangan ng pera o kailangan ng organization. Practical. What can individual people do? So ito din yung ginawa ko. Okay, hindi tayo sa Bambuhay personal. Yung ginawa ko, hindi na ako nagpa-plancha. Kasi in every person, we are producing 92 correct me if in case I am wrong, but still around 92 kilogram of carbon dioxide yung napoproduce natin sa pagpa-plancha. Every person. So by simple that, kasi may nilaunch kasi din ako na advocacy dati na fashion gusot. Kasi nagugusot naman yung damit natin. So by means of simple action sa pagtigil ng pagpa-plancha, basically you are really helping a lot, okay, in terms of our environment. But still, napaka-practical. Yes, practical yon. And to the point, ito na siya,
minsan, okay, ito na, mayroon ng produkto. Okay, ito, titingnan natin si Pilio, yung toothbrush nga sinabi na tinitingnan natin. That's very easy to replace our plastic toothbrush with this bamboo or plantable toothbrush. That's very practical kasi gumagamit naman tayo araw-araw. Nagsisipilyo naman tayo araw-araw, di ba? Okay. So it's really a very simple change or simple na way na pwede nating gawin. Okay? Para Thank you sa mga tips na yan. Very practical, very doable. Yan na hindi nangangailangan ng college degree. Kausap po natin ngayon si Mark Sultan Gervasa. Siya po ang Chief Executive Farmer ng Bambuhay. At sa kwento pa lang niya, alam na ninyo na ang kanyang advokasya, ang pinangangampanya niya ay ang pag-aalaga sa ating kapaligiran, pagpigil sa ating pagiging maaksaya sa gamit at paggamit in a responsible way ng ating mga resources na ipinrovide ng Diyos para sa atin. Pagbabalik po ang ehemplo at sa ating pagbabalik na yan ay pagpapatuloy natin pag-usapan ang tungkol sa mga iniiwan nating influence o halimbawa sa ibang tao. At wag po kayo nga alis, kami po ay magbabalik. Sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Magandang balita! Sa mas pinalakas na partnership ng FEBC Radyo TV at ng Great Commission TV, sabayang mapapakinggan at mapapanood ang weekday programs na Bagong Araw, Oras na Pilipinas, Serbisyong OFW at Family Matters. Sabado, We Can Do It, COVID Watch Weekend, Ehemplo Tabas ng Batas at Okido, The 414 Kids Show. At Linggo, Karunungang Buhay, Kamalayan, Pananambahan, COVID Watch Weekend at God is Able. FEBC Radyo TV sa GCTV. Araw-araw mula alas 6:30 hanggang alas 10 ng umaga. Tumatawid mga programang pag-asa mula kay Kristo ang laging hatid. FEBC Radyo TV sa GCTV. Sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Nagpapatuloy po ang ehemplo at kausap po natin ngayon si Mark Sultan Gervasa, ang Chief Executive Farmer ng Bambuhay. Kung kayo po ay ngayon lang naka-join, nakapakinig at nabuksan itong broadcast na ito, ay kami po ay nag-uusap tungkol sa iba't ibang paraan kung paano ang bawat isa sa atin ay pwedeng makatulong para maalagaan ang ating paligid, mabawasan ang basurang ating pinoproduce, at the same time ay matulungan ang kapwa. Napakaraming mga paraan at nabanggit na nga po ng ating guest kanina kung ano yung mga practical na pwedeng gawin. Mark, nabanggit mo kanina ang mga bagay na hindi naman kailangang eksperto ang isang tao para gawin. At ang mga bagay na natutunan mo, dinesisyon mo sa buhay mo, ay talagang napuna ng marami. In fact, ginawaran ka ng iba't iba mga award at napili ka ng awardee ng bilang isa sa mga Philippine Outstanding Young Entrepreneurs ng 2020. Pero ang tanong dito ay, paano ang isang taong katulad mo ay maituturing na ehemplo, halimbawa ng ibang tao na pwede nilang tularan? Hindi ko alam kung yun ay naisip mo na, pero paano ba maging ehemplo ang isang tao?
Personally, sa akin, nagiging ehemplo ako dahil doon sa mababuti kong ginagawa. Okay, so kahit sabi ko nga, I just want to be remembered as a good person. Yun lang talaga. Okay, napakasimpleng ganon. And to elaborate this on how to become a mabuting tao, bilang isang mabuting tao, kailangan maging mabuti tayo sa ating kalikasan. Okay, kailangan maging ehemplo tayo doon sa sa pagpoprotekta ng ating kalikasan. Kasi especially sa Pilipinas, 12% na lamang yung ating kagubatan na naiiwan. So maging ehemplo tayo na hindi na magputol. Naging ehemplo ako dahil hindi na ako nagpuputol ng puno. So, naging ehemplo ako dahil hindi na ako gumagamit ng single-use plastic, like plastic straw at plastic toothbrush. Hindi na ako gumagamit no. Nagiging ehemplo ako dahil nakakatulong ako doon sa negosyo na ginagawa ko is hindi siya nakakasira sa kalikasan. Naging ehemplo ako dahil doon sa ginagawa ko na pagtulong para sa mga mahihirap na nagkaroon ng negosyo na kung saan ay hindi sinasamantala yung mga mahihirap, kundi tinutulungan yung mga magsasaka para maiahon sa kahirapan at hindi lamang gagamitin para sa sariling kapakanan. At naging ehemplo ako doon sa mga tao na kung saan na sa pamamagitan ng aming ginagawa is malaki yung aming contribution. Okay, bilang isang organisasyon, bilang kung sino man ako ngayon, para tugunan ang inaasam-asam na nating matigil na insurgency na ginagawa natin between Filipino fighting against our fellow Filipino. So by means of that is to end this is really magiging ehemplo, uulitin ko, magiging ehemplo na magiging isang mabuting tao sa lahat ng aspeto ng buhay. So ang pagiging ehemplo ay talagang nag-uugat sa loob. Hindi ito nagsisimula sa iyong trabaho, sa iyong aktibidades, sa iyong mga pinapakita na panlabas. Kailangan humugot tayo muna doon sa ating values inside. Ang pagiging good person ay dapat magsimula sa loob. At doon nalalabas yung iba't ibang uri ng trabaho o initiatives or campaigns na makakatulong sa iba. Ang sinasabi mo, Mark, ay ang pagiging mabuti ay hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Dapat iba ang makinabang at matulungan ito. Yes. Correct ka dyan, Kuya Ed. So itong ating mga pinag-uusapang bambuhay, peace building, ang iyong entrepreneurship, ang iyong climate change, advocacy, ay nakafocus sa iba, hindi para iangat ang sarili, hindi para ikaw ay magkaroon ng mga possessions. Sabi mo nga, hanggang ngayon ay wala kang kotse, wala kang sariling bahay, may tuturing. Pero ang focus mo lang ay makatulong at hopefully ma-pick up ng iba ang takbo ng iyong buhay, ang iyong outlook sa buhay, ang mindset mo at ang iyong worldview. Yan ang pagiging ehemplo ayon sa iyong kwento, Mark. Yes. Tama ka dyan, Kuya Ed. Yun. Para sa isang nagsisimula pa lang, nagbigay ka kanina ng tips kung paano gumamit ng wag na masyado magplancha, etc. Para matutunan pa ng ating mga listeners, mga viewers, kung ano pa ang pwedeng gawin at pwedeng isuggest sa kanilang pamilya, sa kanilang mga komunidad. Saan sila pwedeng magtanong pa sa iyo o kaya ay magbasa o kaya ay makikonnect? Paano kanila pwedeng makausap pa o makapag-coordinate with you? Ayan, so nakikita nyo po sa likod ko, ayan, Bambuhay. So, i-search nyo lang po kami sa Facebook, Bambuhay PH. And then sa aming website po, bambuhay.ph. So, and then sa Instagram, you can follow us also in Instagram at BambuhayPH. Sa TikTok, nandun na rin kami sa TikTok at BambuhayPH. And Twitter at BambuhayPH. Kung mayroon naman kayong makatanungan, pwede nyo kaming i-message sa info@bambuhay.ph.
livingamark.com. Ayan, so pwede niyo po kami, and then you can follow me in my social media, Living a Mark. Living a Mark, so yun po yung social media ko, yun yung page, and then Mark Sultan Hersaba. Okay, so yun po yung aking personal page. And then you can search in Google like 1 billion bamboo. Makikita mo na yun doon. Or magsisearch ka lang Bambuhay, Mark Sultan Hersaba. So makikita nyo na doon yung mga different feature ng Bambuhay sa iba't ibang media. Kasama na dito yung show nila Kuya Ed. So, yun po. So, hopefully you can follow us, and gusto ko lamang pong i-promote, Sir Ed. So, please visit now our social media and vote us, vote Mark Sultan Hersaba and Bambuhay. Kasi nga po is yung Bambuhay, we are in the top 10 of the yung isang patimpalak. So yung tawag doon sa sa award na yon is the Wasteless Global Citizen Awards. So we are the first Filipino na nakapasok sa top 10. So please vote us. I-visit nyo lang po yung Bambuhay, at hopefully sabay-sabay tayo na iangat natin yung watawat ng Pilipinas para ma-awardan doon sa Wasteless Award to represent the country in the United Nations General Assembly this September 2022. And of course, mayroon kasi siyang cash na $100,000 or around 5 million pesos na grant na pwede naming makuha if Bambuhay po yung mananalo. So yun, please follow us. Salamat po. Maraming salamat sa information, Mark. Nakakatuwa na ang mga Pilipino ay kayang-kayang gumawa ng mabuti at tumulong sa kapwa at magkatulong-tulungan ng pangalagaan ang ating kapaligiran. Kayo po mga kaibigan ay baka may kilala rin kayong pwedeng maging guest natin sa ehemplo at maikwento naman nila ang kanilang buhay at gawain dito. Mag-text lang po kayo sa 0999-223-5675 o kaya ay sa 0916-296-6620. At sa tulong po ni Arowel Mendoza at Brian De La Cruz, naihatid po namin sa inyo ang ehemplo sa araw na ito. So ako po si Efren Palyurina, pansamantalang humahalili kay Dan Andrew at nagpapaalalang saan man, kailanman at kahit sa maliliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat po. Iwagay mo ang